Inaprubahan sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na layong bigyan ng otorisasyon si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahong may extraordinary conditions. Sa deliberasyon sa plenaryo, sinabi ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Quimbo na ang igagawad na kapangyarihan ay hindi open-ended at tadtad ng safeguards na poprotekta sa consumers at fiscal stability. Aamyandahan ng House Bill 8418 ang National Internal Revenue Code of 1997 kung saan inaasahang maiibsan ng price shock na may malinaw na triggers, limitasyon at pag-uulat kapag masyadong mataas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Binigyang diin ni Quimbo sa kanyang sponsorship speech sa plenaryo na nasa 54 pesos pa lang ang presyo ng gasolina 2 linggo nakakalipas. Pero ngayon, swerte nang makakita ng diesel na 65 pesos kada litro. Kaya naman kailangan anya ng mabilis na legislative action para tugunan ang pagsipa ng global oil prices. Aminado rin si Quimbo na may kaakibat itong sakripisyo, lalo na sa panig ng gobyerno. Kung pababayaan natin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, darating ang panahon na wala nang kakayang bumili ang karaniwang Pilipino. Magsisimula ito tong pagpababagal ng ating kalakalan, magpapahina ng kabuhayan, unti-unting magdudulot ng economic contraction. Ito'y isang hagupit na mas magiging mabigat kaysa anumang tax collection na maaaring ikababa ngayon. Sa kabilang banda, ang pagkawala ng government revenue, bagamat masakit, ay hindi naman agad-agad ikababagsak ng ating ekonomiya. Ito'y kinakailangang sakripisyo para sa pamasahe ng mga manggagawa, kita ng mga tsuper, o presyo ng isda at gulay sa palengke. Iginit din ni House Majority Leader Sandro Marcos na binuo ang panukala para sa mga sitwasyon na mabilis ang epekto ng global disruptions sa presyo ng langis, lalo't inihahanda nito ang gobyerno sa pagresponde ng mabilis at malinaw. Nakapaloob sa panukala na gagamitin ang kapangyarihan alinsunod sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at sa pakikipagtulungan ng Department of Energy. Ang unang trigger ay kapag umabot o lumampas sa $80 per barrel ang Dubai crude oil price sa loob ng isang buwan, habang ang ikalawa kapag nagdeklara ng State of National Emergency o Calamity at nagresulta sa di pangkaraniwang pagtaas ng domestic pump prices na sertipikado ng Secretary of Energy. Dagdag ng Majority Leader, kumikilos sila ng may disiplina at urgency dahil hindi naghihintay ng politika ang presyo na nakakaapekto sa bawat pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.